Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po muli, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, ito po kalat na po sa mainstream media, sa social media. Yung sinasabi daw pong peke o fake daw po yung police. Yung kumakalat na police report sa LA, sa Beverly Hills, ay fake daw po yun, yung pinakakalat daw po. At mismo po ang nagpatotoo nito, yung sinasabi pong garbage in, garbage out ng Vice President, mga tambay, ang Yusek, mga kababayan. At talagang pinasisinungalingan po nila na fake yung kumalat po, lalong-lalo po yung sa Facebook daw po, mga kababayan. At meron pong isang mainstream media na nagsaliksik po sa LA, mga tambay, nakakuha po ng police report documents o dokumento. Ito po ngayon ang paikinggan po natin, mga kabayan. At yung hawak naman po ni Maharlika, iba naman po yon, hindi po police report yung nakarang araw na binlag at talagang pinatotohanan ni Maharlika na yung LA, di ba, yung Los Angeles Medical Examiner, yung hawak niya na yung mismong nagsuri. Iba po kasi ang police report, iba po naman do sa sinasabi naman po na nagsuri. Kasi sinuri po yung katawan ng tao. Kaya nga po nagkaroon ng examiner, di ba? Doon sa labi. Kaya yung medical examiner po, sa medical na po yon. Iba po ang police, mga tambay. Pero pakinggan po natin ang both side. Dahil si Maharlika po ay nasa Los Angeles, California. Pakinggan po natin ang balita at pakinggan rin po natin yung sasabihin ni Maharlika, mga katambay. Magkaiba po kasi yun Police report at syempre po ito pong hawak naman ni Maharlika na medical examiner na galing naman po itong report na to sa LA, mga katambay, sa Los Angeles. Pakinggan po natin ang balita. Ito ang kopya ng kumakalat na report ng Beverly Hills Police Department kaugnay sa kaso ng pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso. Ito naman ang kopya ng record ng Beverly Hills Police Department na ibinigay mismo ng pulisya sa Net25 News na may petsang July 15. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa ibabang bahagi ng dalawang dokumento. Sa mga kumalat sa social media, binanggit sa incident report ang suspetsa na nasawi ang biktima sa drug overdose at ang mga nasumpungang paraphernalia na nakita sa lugar. Binanggit din ang sinasabing mga kasama ng biktima, kabilang si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang impormasyong ito, tinawag na fake news ng Malacanang. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Minabuti ng Net25 News sa pamamagitan ng mga correspondents na nasa Beverly Hills na alamin ang katotohanan sa dalawang report. Sa ipinadalang sagot ni Donna Kersey, record supervisor sa Beverly Hills Police Department, sinabi nitong hindi nila maaaring ibigay ang Death Investigation Report 25-11805 patungkol sa kaso ni Tantoco. Sa halip, ipinadala nito ang PRA Incident Letter 2025-SDP-0460 na naglalaman ng halos kaparehong detalye, ngunit wala ang bahagi ng tumutukoy sa cause of death at maging ang mga individual na inimbestigahan patungkol sa issue. Sa muling pakikipag-ugnay ng Net25 News sa Police Department, sinabi ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. Wendell Fuerte para sa Mata ng Agila, matatag. Yan po, mga tambay. Yan po ang sinasabi po ng Malacanang, yung police report na tampered at talaga pong dinagdag. Yan po ang alamin po nila kung sino po nagdagdag diyan sa police report. Di ba? Napakaganda pong alamin niya kung sino po nagpakalat niyan, yung sinasabing tampered na dinagdag po diyan sa police report. Ang sinasabi naman po ni Maharlika, mga tambay, iba po yung hawak ni Maharlika, mga katambay. Hindi po police report yun na tampered.
Ang kanya po yung medical examiner, mga tambay. Galing po sa county po ng Los Angeles, California, USA. Ito po yon. Yung inano po ni Maharlika na documents. Yan po yung kanyang bilag, hindi po ba? Yung resulta po ng parang autopsy po yan, di ba? Parang autopsy. Yung result po ng parang autopsy na galing po sa County of Los Angeles Medical Examiner. Mga kababayan, ito po si Juan Paulo Tantoco at meron pong case number na binanggit na 2025-04377. Ulitin ko po, 2025-0477. Yan po yung case at ang cause po ng pagkamatay, ang pagsusuri po nila ay pulburon, mga tambay. Yan po ang nilabas po ni Maharlika. Galing po sa County Los Angeles Medical Examiner, mga kababayan. Magkaiba po yun police report po yun Alam naman po natin ang police report ay hindi po ito magbibigay nung yung talagang yung resulta dahil iba po gagawa nun Kahit naman po sa Pilipinas, sa ating bansa, di ba? Kahit sa ating bansa, iba po ang report ng police at iba rin po ang report nitong nagsusuri para ma-autopsy. Di po ba, mga kabayan? Yung issue po ng tampered o yung pamimeke dito po sa police report, yan po ang dapat nilang alamin kung sino nagpakalat niyan. Hindi po ba? Sa Facebook po sinasabi, mga kabayan nagpakalat po. Ito naman po ang paliwanag ni Maharlika dyan, mga tambay. Yung difference, yung pagkakaiba po ng police report at yung pagkakaiba naman po ng LA Medical Examiner na hawak po niya. Magkaiba po yun. Pakinggan po natin si Maharlika, mga tambay. I-set ko lang po. Set ko lang po. Hello. Magandang araw, Pilipinas. Yan ko lang po. Masyadong mahaba Igitna na po natin. Ito po. Ng trabaho, yung mga pathologists. Clear? And mag-rule out sa cause of death. Ang pwede niya lang gawin, i-report niya yung ano yung observation niya during, after the crime scene. Yun, Arnold Gallosa, di ba? Ang problema kasi sa inyo mga palangga, di ba? Ang ginagawa ng mga, ano tawag dito? Ng mga bangag na ito, ay, ay talagang ginagago kayo. Only the doctor, only the lab test can determine kung ano yung cause of death. Okay? Yan ang isipin ninyo. Kaya po yung pinapalabas ngayon ng mga jutang ginimes, kino-confuse talaga kayo. Kasi hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng magsabi ang police na kung ano yung cause of death. Wala silang kapangyarihan and they are not experts. Tama. Hindi sila lisensyadong doktor, hindi sila lisensyadong pathologist, hindi sila forensic expert. Kailangan nila mag-aral. At kahit nag-aral pa yung mga yan, let's say for example, police at the same time, laboratory expert siya or doctor siya, may mga ganon. Tapos anong function niya during that day? Police. Siya nag-responde sa Beverly Hills o Beverly Hilton. Kahit alam niya, kahit may knowledge siya, kahit nag-aral pa siya, nagpakadalubhasa siya. But during that time, ang function niya, ang trabaho niya as a police, hindi pa rin siya pwede mag-rule out. Kasi hindi siya pwede mag-determine na yun ang kinamatay. Kasi hindi yun ang trabaho niya. Hindi niya pwedeng agawan ng trabaho yung mga pathologists. Tama, mga Clear? pathologists. Anti-Claire? Yan kasi mga bangag na alpoterang katulad ni Lisa Tanas, nililito kayo. I believe hindi daw siya sasama. Ano sabi? Hindi daw siya sama sa Amerika. I don't know. I'm too busy right now, mga kababayan. Actually, sabi ko nga, short lang itong natin, ano yan? Ano sabi ni Frank? Ayan, autopsy lang. Yes. Kaya nga may autopsy report. Kaya nga, di ba, sa Beverly Hills Police, pending pa yan. Ang makikita mo lang talaga dyan, sa police report na yan, yung mga tao, kung pwede, yung mga taong present doon. Di ba? Kaya nga may redacted police report na pinakita si Dean. Meaning, di ba, pinagtatatakpan yung mga masiselang bahagi doon na mga pangalan or mga information. Yun lang ang pwedeng gawin ng Beverly Hills Police. So, net 25, pakiayos nyo yung balita nyo. Gusto pa naman namin kayo. Di ba? Kasi kahit pa paano yung reporter, yung si Eden, lumalaban. So, ayos-ayusin ninyo mga palangga. Kasi,
Sabi ko nga, ang investigation sa pulis yan when it comes to the crime scene. Okay, lalagay lang dyan, di ba, sa Tagalog. Okay, suspected, kunyari, let's say for example, yung favorite pa rin ni Lisa Tanas yan, yung asin, di ba? Suspected Rocky Salt. Looks like Rocky Salt. I don't know. Ano, chika boom boom lang. So, aray ko, di ba? So, yun po yun. So, hindi po fake ang inilabas ng medical examiner na nagurgor si Tantoco sa aksidente. Which is hindi pa nga sinasabi kung anong aksidente, di ba? Tapos ngayon, hindi po fake ang nilabas ng LA Medical Examiner na mayroong pulburon sa kanyang katawan. Okay? Yan po ang malinaw na malinaw. Kaya nga ako, busy ako ngayon. Jutang sila na dapat nag-iconic, clear collective tayo, no? Mag-iconic, clear collective muna ako. Punyemas, na busy yan ng lot. Yan mga tambay, pinaliwanag po. Pati po yung inilabas po na balita ng Net25 ay hindi po kasi kinumpleto ayon po kay Maharlika, mga tambay. At iba po ang trabaho ng pulis. Iba po ang trabaho ng pathology o yung sinasabing nag-iimbestiga po sa katawan ng tao. Di po ba? Parang autopsy, pathologist. Di ba? Pinaliwanag po ni Maharlika, di ba? Sana po nung binalita po ng Net25 ay kumuha na rin po sila ng comparison. Yung sinasabi ni Maharlika. Sana meron din po silang kinuha kung nandun na po sila sa LA, doon po sa County of Los Angeles. Sana po pumunta na rin po sila ron sa medical examiner, yung hawak na papel o yung dokumento na hawak ni Maharlika na may case number na dinabanggit po natin, case number 2025-04-377. Di po ba? Nakumuha rin po sana siya ng kopya. Magbabayad ka lang naman ayon kay Maharlika. Pag nagbayad ka, nag-request ka, bibigyan ka po ng kopya. At dalawa pa ibibigay daw sa iyo, isang translation ng Espanyol at siyempre po English, mga kababayan. Yun po ang pinaliwanag ni Maharlika. Sa bagay, yung kinorek lang naman ng Net25, yung pinalabas po na fake news na sinasabi po ni Yusek na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Yun lang naman po yung kinorek din ng Net25 na yung sinasabi ng Yusek na fake news yung pinakalat sa Facebook dahil dinuktungan daw po yung mero idinuktong doon na wala naman daw po doon sa police report ng LA Police, mga kabayan. Kaya nilinaw naman po ni Maharlika yan, mga kabayan. At hindi pa naman tapos ang investigasyon dyan. Hindi pa tapos, matagal pa po at yan po, yung investigasyon na yan ay aabutin pa po ng mga ilang panahon yan, mga katambay. Hindi man po basta-basta. Kaya lang po, ang nakapagtataka, napakarami po idinagdag ng Yusek, mga tambay, lalong-lalo po sa nangyari dito sa sitwasyon na pinagpipilitan po ng Yusek na ang First Lady ay wala po talaga noong mga panahon na yon sa LA, sa Los Angeles at talagang nasa Pilipinas na po. Di po ba? Kaya nga po pinagpipilitan po ng Yusek kung napakinggan po natin, lahat naman po tayo napakinggan natin, napanood natin, di ba? Na talagang pinagpipilitan ang First Lady ay talagang nasa Pilipinas na March 10 pa lang kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. March 10, madaling araw o napaka-early in the morning, I think 5:30 a.m. ay lumapag na raw po ang eroplano ng First Lady sa Manila. Mga kababayan. Ang pinagtataka po natin, pilit pong isinasaksak sa isip ng mga Pilipino, mga kababayan, na nasa Pilipinas na at naka-attend pa at marami pang gathering at yung pinagmamalaki po na mga larawan na kumalat po na meron po siyang gathering o sinasabing dito sa Girl Scout in the Philippines, di ba? Na napakarami pong kuha at meron pang mga gathering sa Malacanang, meron pang mga dinner at kung ano-ano pang mga event na ipinakalat po yan sa kahit po sa PTV4 channel na Channel 4, di ba? Napakarami pong larawan na kumalat po diyan na talagang pinatutuhanan po ng Malacanang sa pamamagitan po ng Yusek na talagang ang First Lady ay nasa Pilipinas na. Kaya lang po mga tambay, puro po ganun lang ang ginagawa ng PCO, ng Yusek. Bakit wala pong inilalabas na dokumento? Di po ba?
Kasi may mga dokumento yan eh. Yung dokumento na pag-alis mo sa USA, di po ba? Kasi nakadokumentado po yan eh. Pag umalis po yung eroplano, nakadokumentado po yan sa Amerika. Yung time, di ba? Yung time ng iyong alis ng iyong eroplano na sinasakyan, di ba? Kasi yung pag take off mo diyan, di ba? Pag alis mo diyan, di ba? Pag landing mo at take off, may record po 'yan. May dokumento po 'yan dahil unang-una first lady po 'yan ng bansang Pilipinas. At meron po mga record diyan. At ganun din po, dapat po inilabas din po yung record na pagdating, di ba? Dito po sa atin sa Ninoy Aquino International Airport, yung paglabag mismo. Di ba? Dapat naglabas din po ang NAIA ng time record, dokumento na yung landing ng eroplano na sinasakyan ng First Lady ay recorded na talagang naglanding. Ito yung dokumento, ito yung arrival time, kumpleto lahat. Hindi po ba? At ito po ay makikita rin po ito sa website. Hindi po ba? Makikita po ito sa website. Lalo-lalo po sa mga lumalapag na eroplano sa atin. Naka-record po yan eh. Lahat po, di po ba? Dahil may mga radar yan. Di ba? Sa airport, may mga radar yan eh. Recorded po lahat yan ng mga dumarating at ang umaalis. Yung po ang hindi po ibinibigay po yan ng Malacanang. Di po ba? Para sabihin mo na lahat na nangyari ay wala rin po doon ang First Lady nasa Pilipinas. Yung mangyari, yung aksidente na merong namatay na bilyonaryo na sinasabing kasama sa entourage ang sinasabing si Tantoco. At yung sinasabi rin po ng Malacanang na fake news, wala doon sa sinasabing pinangyarihan ng pagkamatay ng bilyonaryo. Bakit hindi rin po inilabas ng palasyo yung hotel na sinasabi na ibang hotel po ang chinek-inan o kung saan nanatili ang First Lady, ibang hotel. Dapat po ipinakita rin po diyan kung anong hotel yung tinuluyan ng First Lady na wala siya ron sa hotel na sinasabi kung saan nangyari yung pagkamatay ni Tantoco. Di po ba? At least na malilinis mo at malalaman ng taong bayan na totoo lahat ang sinasabi mo. Di po ba? Kasi sinasabi po ng tagapagsalita yan ni Yusek na ibang hotel na tinuluyan ng First Lady. Anong hotel yon? Saang hotel yon? Kasi ito, yung pinangyarihan, yung sinasabing Beverly Hills Hotel o anuman tawag dyan sa hotel na yan sa may Beverly Hills sa Los Angeles, California. Di po ba? Dapat may mga recorded. Kasi sa panahon po natin ngayon, madali na po kumuha ng mga record. Computerized na po tayo. Di po ba? Pati po sa hotel. Di po ba? Pag sinabi mo kung anong hotel nag-check-in, madali na pong alamin yan ng mga Pilipino, lalong-lalo, nung nahando sa Amerika, na nahando sila Maharlika. Pwede po nila yan tanungin. Yung mga sinasabing record na talagang meron ba nag-check-in dyan na isang First Lady ng Pilipinas dyan sa hotel na yan. At marami rin tayong mga kababayang Pilipino ron. Hindi po mawawalan na empleyado na Pilipino sa mga hotel, lalong-lalo sa California. Napakarami pong Pilipino sa California. Hindi po ba? Kaya po, yung sinasabi po ng Yusek, mga kababayan, katulad ng hotel na magkahiwalay, puputok po yun. Kasi meron din po kasi nagpatotoo na mga Pilipino na nahandun sa Los Angeles, na iisang hotel sila. Yan po ay kumalat sa social media. Iisang hotel, pati yung mga event na ginagawa nila, mga sinasabing dinner, magkakasama sila sa mga dinner. Sa party, magkakasama sila pa sa party. Di po ba nagkakantahan, nagsasayawan? Pati ron sa sinasabing event, yung Filipino event, di po ba? Na dinaluhan nila yung Filipino event natin sa Los Angeles. Nahandun silang lahat. Di po ba? Kompleto. At yung tinuluyan nila, 5-star hotel. Hindi po ba? Kaya po, tinutukan lang po ng Yusek. Yung police report, doon lang po siya nagbase sa police report, mga kababayan. Komento ko po. Hindi na masama magkomento, mga katambay.
Hindi po ba? Dapat marami kang binigay na mga ebidensya. Nagbigay ka sana ng ebidensya na talagang lahat ng ipinakakalat at sinasabing fake news na sinasabing nasa Facebook na mga dinagdag at yung sinasabi mo pinagtatanggol mo ang First Lady, dokumentado sana. Dahil ang mga Pilipino ngayon, hindi naman mga bobo tanga ang mga Pilipino ngayon. Matatalino na ang mga Pilipino, lalo-lalo na inahan doon sa Los Angeles, California. Hindi po ba? Katulad nung pinaliwanag ni Maharlika, iba ang trabaho ng pulis at hindi lahat inire-report ng pulis dahil hindi nila trabaho yon. Ang inire-report lang ng pulis, yung kanilang mandato, lalong-lalo sa pag-iimbestiga ng nangyari doon sa actual crimes. Di ba yung crime scene? Yun ang talagang kanila pong i-report. Pero pagdating na po doon sa sinasabi mga expert, katulad po na mag-e-examine sa namatay, ibang usapan na po yun. Hindi na po trabaho ng pulis yun. Hindi po ba mga kabayan? Kahit po sa ating bansa, kahit sa Pilipinas, magkaiba po ang trabaho ng pathology sa mga pulis. Hindi po ba? Mga nag-o-autopsy, hindi po ba? Kaya yung hawak ni Maharlika na dokumento, dapat balikan din po ng News 25 at sabihin po para malaman din po kung talagang fake news ang hawak ni Maharlika na dokumento na galing po sa County of Los Angeles Medical Examination. Mga tama. Examiner. Sorry, for correction. Examiner. Medical examiner. Yan po. Yung sinasabi po ni Maharlika. Yan. Sana po gawin din po ito ng Net25 para po dalawa po yung kanyang pagkunan ng report. Yung sinasabing pinakalat sa Facebook na police report at yung pinakakalat naman ni Maharlika na result na galing po dito sa medical examiner ng Los Angeles, mga tamay. County of Los Angeles. Hindi po ba? Kaya hindi pa rin masasabi na yung hawak na mga dokumento ni Maharlika ay fake news dahil hindi pa po ito napapatotohanan nila. Kahit po ng Net25. Hindi pa po napapatotohanan yung sinasabi ni Maharlika na dokumentong hawak niya na kinuha niya rito sa County of Los Angeles Medical Examiner. Mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga yung sinasabi ni Maharlika, iba ang trabaho ng pulis. You know? Yung kasing actual na nandun na, hindi naman po lahat, marami na po nakaalis dun eh. Ayon po sa mga kababayan natin na nagsabi po, marami na po nakaalis doon sa nangyari na yon. Di po ba? Pati nga yung mga senador na nadadawit ang pangalan dyan, nakaalis na raw, sabi nila. Di po ba? Nandiyan pa raw si Jingo Estrada, si Escudero, ang Senate President, at marami pang iba. Hindi po ba? Pero wala na sila ron sa crime scene. Hindi kaya? Di po ba? Mag-aalisa na sila ron. Siyempre, isa-save na nila ang kanilang mga sarili pagka ganong sitwasyon. Hindi po ba? Mga kababayan, kaya nga yung sinasabi ni Maharlika, malalim na investigasyon pa ito. Hindi pa basta-basta matatapos itong investigasyon na ito. At yung sinasabi din ng mga Pilipino na mga nagbablog doon at mga nakasaksi at nakakita at marami silang nakuhang impormasyon, talaga raw pong na-detain, na-hold. Hindi naman na-detain, na-hold. Hindi naman po nakulong. Mga na-hold. Under investigation. Na-hold. Di ba? Na-delayed ang flight. Hindi nakauwi agad ng Pilipinas. Yan nga yung mga kumalat dyan. Di po ba? Na sinasabing na-hold ang First Lady sa Amerika dahil nga po dun sa tao daw na namatay sa Beverly Hills. Mga kababayan. Ngayon, malalaman naman po yan lalabas at lalabas naman po ang katotohanan yan. Hindi po ba? Sana po, lumabas din po ang katotohanan at mailabas din po ang mga investigasyon kung saan po talaga nag-check-in ang First Lady. Saan po ba talaga siyang hotel nag-check-in?
Iba po ba ang hotel na chinek-inan niya sa Amerika, sa Los Angeles? At iba rin po ba talaga ang hotel kung saan nag-check-in si Tantoco, mga kababayan? Kasi yan po yung pinagpipilitan ng USEC, hindi po ba? Magkaiba ng hotel ang First Lady at iba rin ang hotel nung nataong namatay na milyonaryo. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang paliwanag po ni Maharlika dito po sa ginawang news o ginawang balita ng Net25, mga kababayan. Ayon po sa kumakalat na fake news, ayon po sa USEC, mga kababayan, na fake news ang pinakalat sa Facebook, mga kababayan. Yung sinasabi naman po sa Facebook, yan po ang alamin ng gobyerno. Sino po ang nagpakalat na tao diyan sa Facebook? Yung dokumento na yan. Di po ba? Dokumentado yan. Kung talagang yan ay fake news, ay parusahan na nagpakalat niyan. Hindi po ba? Ngayon, kung yung hawak naman ni Maharlika ay fake at fake news din si Maharlika, ay parusahan din si Maharlika. Kung yung kanyang hawak na medical examiner na galing daw sa Los Angeles County, imbestigahan din po ng balita yan. Lalong-lalo po ng sinasabing Net25. Para mapatunayan din po ng Net25 ang hawak na dokumento ni Maharlika ay legit ba o peke? Di po ba? Diyan na po magkakaalaman. Hindi po ba? Para po masabi natin na yung pinakakalat ni Maharlika na dokumento ay peke ba o legit o tunay. Hindi po ba? Sana po gawin po ng Net25 yan, mga kabayan. Yan po, mga kabayan. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo. At shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At siyempre po, sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, at si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Mabuhay po kayo. At lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Ingat po. At siyempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko po sinasabi sa inyo, mga kabayan, mga katambay, sana po isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang ating pong dating Pangulong Duterte, siyempre po sa kanya pong katandaan. Sana po madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, at maingatan po lalo, mga kabayan, mailayo sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po, mga kabayan, thank you po. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.